Noation. Okay, dito na reveal truth sa yun, di nakasulat sa labas. No? Puti lang may mga chapter and verse na emphasize ko dito sa baba. Follow ko. So dito, reveal truth. Again, paalala. No? Madaming gustong pasukan yung nasa base. No? Yan, unknown. No? Hindi nakasulat. In short. So kaya, again, reminders, do not dwell on the unknown. Mga unrevealed truth. Walang nakasulat. No? Outside. Kasi ang revealed truth is yun, it is written. Whatever is not written, do not dwell in it. Example, the heaven is destroyed in Genesis 1:2. Man-made imagination. So, mamaya sa baba nito, kinote ko to. No? Ito kasi, kagabi, pinanote ko ulit yun. Q&A. No? May question dyan. And sa mga hindi naniniwala ng overthrow sa Genesis 1:2. Overthrow katabole ng Ephesians 1:2, ng Appendix 146. Puro paalala. Kailangan go back, aral ng aral. So, nakasulat lang. No? So, the usual disease, sickness, mga sakit natin, no? Mga old mindset, no? OSN yan. Not using what is written. Nakasulat, ayaw pag-aralan. But gusto ng karamihan, but mostly engaging in man-made novelties. Nasabi ko na, kwentong kutsero, kwentong barbero. Akala kasi lagi, ito nga payo ko kay, akala ng karamihan, mahusay sa English, mahusay sa grammar, maraming sinasabi, tama na. Mga synonym, whatever, meaning, hindi na naintindihan. Minsan, ang root word yan, Hebrew, Greek, kailangan konting pag-aralan din. No? Kailangan go to background. No? So anyway, hindi talagang madali. Tedious. It's talaga, kaya nga, a steward must be faithful. No? Maraming factor. No? Pinopost ko mga tools, itong learning ko. So nakikita ko, karamihan is itching ears, tapos ever learning. No, yung mga natutunan natin, hindi natin check. Anyway, so continue kasi ito nga, nasa Q&A, mayroon one aspect dito, nag-come up with the di man assumption, kundi deduction, no? Kasi Earth is destroyed. Yun nga, mali na naman ang term ng destroyed eh. Minsan, judgment, no? Wala kang naman nakalagay ganun. Basta the earth became. So, may background. Pero hindi nakasulat. So, dinamay dito, mas matindi heaven kasi gusto niyang puntuhan yun. Ito na, pupuntahan natin. Yun, Exodus 20 verse 11. So, ang Exodus 20 verse 11, well, something about 6 days creation. Na-post ko rito. Anyway, mamaya, tutuloy naman natin to. Ito muna. So, kala niya, may heaven, kala ng mga nag-aaral o whatever, the heaven and earth of Exodus 20:11, ito ang conviction ko, no? Is not the heaven and earth of Genesis 1:1. But the heaven and earth of Genesis 1:8 and 10. Kala kasi pag heaven, lahat ng heaven, isa na, patukoy na sa Genesis 1:1. No. Again, nabanggit yata ni Reggie one important thing. Context. No? Context. So, kala heaven and earth ng Exodus 20:11 is the heaven and earth of Genesis 1:1. Mali. Dapat hanapin, may heaven and earth din sa Genesis 1:8 and 10. Although English word, kahit na Hebrew yata, Shamayin and Eretz yata, no? Hanapin nyo. So, pero context, no? Very important. So
kailangan pag-aralan to. Kaya nakalagay rito ang ang hashtag ko. Word study, phrase study, then bow the knees. Prayers, very important to open our understanding. 5 minutes na rin. Mamaya na yun, Exodus 20:11. Continuation lang.